Good evening, everyone. Kamusta po kayo? Pag-usapan po natin ngayon, ito pong pagsuporta ng tatlong gobernador dyan po sa Bangsamoro Autonomous of Muslim Mindanao o BARM. So, yung tatlong governors na ito mga kababayan ay kinabibilangan nila Sultan Kudarat, Governor Suharto Ting Manguda Dato at Maguindanao Governor by Mariam Manguda Dato. At itong pangatlo ay itong Sulu Governor Sakor Tan. So yan tatlong ito mga kababayan ay sumuporta sa unity tandem ni Marcos at Inday Sara Duterte. So bago po tayo magpatuloy mga kababayan ay katulad ng ating kagawian ay mangyaring mag-subscribe na po ating mga kababayan na hindi pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel Money TV Komentaryo. At paki-like na lang po, share at click na rin po ninyo yung notification bell para updated po tayo sa ating lahat ng mga video. So bago po tayo magpatuloy, ay katulad ng ating binabanggit na issue natin pag-usapan na ito pong tatlong gobernador na sumuporta sa unity ay nandito po ngayon sa Maynila upang dadalo doon sa pagpupulong ngayon pong gabi at ipakita nila ang katunayan ng pag-endorso nila kay Bongbong Marcos at Inday Sara Duterte sa isinasagawang proclamation ngayong gabi mga kababayan. At natatanda natin na itong kapatid nating mga Muslim dyan sa Mindanao, kung ating balikan yung maigsing history nito, sa panahon po ng Pangulong Ferdinand Marcos ay itong ating mga kababayang Muslim ay talagang supporters ito ng dating Pangulong Marcos. At ito na ngayon ng pagkakataon na marunong po sila tumingin ng utang na loob. Ganun po ang kagandahan nitong ating mga kapatid na Muslim sapagkat mayroon po silang isang salita. At itong pagkapangulo ng Pangulong Duterte noong 2016, sila po ay isa sa number 1 supporters ang nagpapanalo nito. At ito pong pagiging presidente ng Pangulong Duterte ay tuwang-tuwa itong ating mga kapatid na Muslim sapagkat ito pong Mindanao ay na-develop. Maraming infrastruktura na ginawa ang ating Pangulong Duterte dyan. Kaya ngayon ay binigyan nila ng pansin ang kandidatura ni Marcos sa pagkapangulo sapagkat nakita nila na wala ng ibang susunod na pangulo na magpapatuloy sa mga proyekto ng Pangulong Duterte. So ganun po. Ganun ka ang ating mga kapatid na Muslim ay mayroong mga word of honor. Marunong sila tumingin, ika nga, ng utang na loob. At ngayon po sumuporta sila dito sa ating unity team, tandem ni Marcos at saka ni Inday Sara Duterte. At nandito sila ngayon sa Manila mga kababayan. O yun nga, katulad ng ating sinasabi na ipoproklama nila, endorso nila si Bongbong sa isang meeting nila ngayon dito sa Manila. Kaya ideklara ang suporta nila ang unity team. Sang-ayon sa Comelec, mga kababayan, ay mayroon pong 2.5 or more na voters, registered voters na ang BRMM o Bangsamoro Autonomous of Muslim Mindanao. Yun po yung kadami, 6.5
mahigit yung registered voters nito. So napakalaki po niyan. Ito pong BRMM ay sa ngayon ay talagang malaki ang boto ngayon sapagkat itong ika nga youth ng BRMM ay dumadagdag mga registered voters. Kaya ganun po kaganda ang suporta nila at napakarami po. Yung 2.5 million mga kababayan ay napakalaki po niyan. Yun po yung dyan, bilang ng kanilang boto. At natatandaan natin na itong panahon noong 2016 ay isa rin ito sa mga nangunguna sa suporta ni Pangulong Duterte at ni Bongbong Marcos bilang BP noon. Ayan po. So, atin din pong titingnan ang iba pang mga suporta na ipinapahayag mga kababayan sa ilang partido. Ito pong, idagdag ko lang po ito. Ito pong partido, PDP Laban, itong partido ng ruling party ng ating Pangulong Duterte ay may pahayag din po dito ating aalamin para kasi po ito ay related sa suporta ng BRMM. Sandali lamang po at hinahanap ko pa. Titingnan natin ito. Ito po. Ito pong pahayag ng PDP Laban, mga kababayan, ay itong si Melvin Matibag na siya yung chairman ng PDP Laban ay nagpahayag din po tungkol sa BBM Sara Tandem. Bali, predictions ito dahil nga po doon sa patuloy na tumataas ang suporta ni Marcos sa kanyang kampanya ngayon. Nadagdagan ito ngayong sinasabi nating 3 gobernador na sumuporta sa kanya dyan sa BRMM. Ngayon po, ito po yung pahayag ni Matibag, mga kababayan. Ito po yung sinasabi niya. From the looks of it, the tandem of BBM Sara will win the election on May 9, 2022. So, good news po yan. Kasi itong mga eksperto na ito, o mga leader ng mga political parties, pagka ito po ay nagpahayag, accurate po yan. Sapagkat natatanaw po nila, based doon sa mga survey ng nationwide survey, ay consistent si Marcos sa mga survey. Kaya doon po nila binabata yan sa survey, mga kababayan. At nakita din nila mismo sa actual manpower na nakikita nila sa mga footage ng mga rally. Yan po yun. Kaya dito, sabi dito, this was the statement issued by Partido Demokratiko Pilipino, Lakas ng Bayan, o PDP Laban, Secretary General and Cabinet Secretary Melvin Matibag in a press conference in Quezon City today. Ayan po. Sabi dito, the bold announcement of Matibag was anchored mainly on the overwhelming support of its more than 100,000 members and candidates nationwide and the unquestionable results of trusted surveys of the PDP Laban's front-running presidential candidate, former Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. and Vice Presidential candidate Davao City Sara Duterte. So yun po yung sinabi ni Melvin Matibag, mga kababayan. So mayroon pong, ang PDP Laban ay mayroon pong 100,000 members throughout the country. At ang kanilang hawak itong majority sa mga governors at mayors. At ganun din po
itong BRMM na sa kanilang hanay dyan sa BRMM ng kanilang mga gobernador at mayors, mga kababayan, ay fully supported din po sa UNITEM. Kaya alam niyo naman na pagka ang isang probinsya katulad ng BRMM dyan sa Mindanao, pagka ang gobernador dyan sumusuporta, kasama na po yung mayor. Kasi mayroong nga pong League of Governors at mayroong League of Mayors. Ay yung League of Mayors, mga kababayan, ay ito ay pinangunahan ito ni Mayor Chavit Singson. At lalo itong governors ay pinangunahan din po ng isang politiko dyan sa Laguna. So, dito mga kababayan, kung ang tatlong governors dyan sa BRMM ay suportado, down po yan hanggang doon sa Sangguniang Bayan. Supporters niyan, mga kababayan. Napakarami po niyan. Ang sinasabi dito, mga kababayan, ng PDP Laban, mayroon silang 100,000 members and candidates nationwide. Mayroong league, sinasabi ko na nga po na mayroong League of Mayors, mayroong League of Governors, barangays, down to the Sandigan Bayan. Pagkaya lahat yan, mga kababayan, ay kumilos. At sinabi dito ni Melvin Matibag na lahat yan po ay active na mga members nila, mga kandidato. Tingnan po natin itong sumunod na statement. Our more than 6,000 candidates, mostly incumbent governors, mayors, and congressmen, are hard at work campaigning for the victory of BBM, Sara, and the entire PDP Laban slate that will make the difference in this election, Matibag said. Napakaganda po yan, mga kababayan. At uulitin ko po, mayroon po silang 6,000 candidates. Karamihan sa kanila ay mga incumbent, kasalukuyang nagkapwesto. Mayors and congressmen are hard at work campaigning for the victory of BBM, Sara, and the entire PDP Laban slate that will make the difference in these elections, Matibag said. So, ibig sabihin na sinasabi nito ni Melvin Matibag ay accurate po ito. Kasi fully supported talaga sila sa UNITEM. Kaya dito, mga kababayan, ay iyak naman dito yung mga kalaban ng UNITEM. No? As the campaign slowly wins to just more than 2 weeks, the tandem's number increase and their closest pursuers are scrambling down, hitting them and the other candidates to what bolster their stock. So, sabi nito, however, the PDP Laban remains unperturbed, saying they opted to choose BBM as the party's presidential candidate because they see in him the resolve to continue what President Rodrigo Roa Duterte has started. So, yun po yung dahilan. Sapagkat wala po silang nakakita na ipapalit maliban na lamang kay BBM na magpapatuloy sa mga project ni Pangulong Duterte. Napakaganda pakinggan, mga kababayan. Kaya sabi dito, Matibag said it is important the next president of the country will continue the legacy of President Duterte. It is important to continue the Duterte legacy, promote it, and preserve it. No one can argue what the president has done for the country, he said. Yan po ang pahayag ni PDP Laban
uh, President Melvin Matibag. Cusi's statement was in response. On the other hand, Secretary Cusi, also the stalwart of the party, said the Constitution should be respected in the exercise of the elections. Ay kasi nga ngayon, ay dyan pa lamang sa absentee voting, ay mayroon ng mga problema mga kababayan. Kaya paulit-ulit na ibig sabihin ay yung ating mga kababayan ay nagbabantay talaga sa eleksyon. Kaya kung mayroon mang gustong mandaya dyan, mag-isip-isip kayo at yak may paglalagyan kayo. Kaya sabi dito, Cusi's statement was in response to the message of presidential candidates Mayor Isko Dumaguso Moreno, Senator Ping Lacson, and former Defense Secretary Norberto Gonzales that there would be a destabilization if they will lose the election or if BBM wins. Ano? Kaya mga kabayan, ngayon pa lamang ang ating Pangulong Duterte ay nag-warning na ganito sa mga ganitong uri ng threat laban po sa ating eleksyon. Kung kanilang sisirain ang eleksyon o dadayain ang eleksyon o anuman ang kanilang gagawin, nakatembre na po yan sa Pangulong Duterte doon sa mga pulis at militar. Our call is to support the candidate who will continue the gains of the Duterte administration. It is bad to say that there would be trouble in the event Vice President Leni Robredo or the other lose in the election. Let us support the conduct of a clean and honest election. Ang PDP Laban, ginagawa namin na magkaroon ng clean and honest election. Kailangan natin magkaisa, maging matibay, samahan at trabaho para umusad ang Pilipinas at pati na ang buhay ng mga Pilipino. Sid Cusi. So napakaganda po sinasabi ni Secretary Cusi, mga kababayan. Ay ito nga, dahilan dito sapagkat itong si Lacson, Moreno, si Norberto Gonzales ay may binabanggit nito na ito daw na magkaroon ng destabilisasyon kung mananalo si BBM. At si Leni ay nagsasabi din daw na magkaroon ng destabilization. Kaya ito pa lamang mga sinasabi nito mga kababayan ay idininay ito sa kampo ni Leni. Pero idininay nila o hindi, malinaw na po na nakahanda na po ang gobyerno si Pangulong Duterte dito sa posibleng mangyayari. Our call is to support the candidate who will continue to gains of the Duterte administration. Ito po, nabasa na pala natin to. Itong sumunod. Former Presidential Legal Advisor Salvador Salpanilo said the other parties that sounded the warning of trouble if they lose in the national elections are dumbfounded on the strength of BBM in the survey. Kaya po, mga kababayan, ang resulta nito dahil nga nakita nila sa mga survey ni BBM na talagang milya-milya po ang distansya mula sa kay Marcos patungo sa pangalawa, kay Leni. Ito po yung dahilan na nagbibitaw sila ng mga statement na hindi mabuti. Kaya nga tama yung sinabi ni Secretary Panilo, no? Dumbfounded on the strength of BBM in the survey. Kanya-kanyang diskartiya ang iyan kung ano ang gagawin kasi pag-uusapan sila at nasa limelight in their bid to bolster their own bid for the presidency. Sid Panilo. Tama po. He added, it is a recognition of the strength of BBM. Kinikilala nila ang lakas ng kandidatura ni BBM. Kung naniniwala sila sa kanilang kandidatura, hindi sila ganyan. Kung paniniwalaan mo ang survey, napakalayo nila. Yun po. Kaya napakaganda po yung sinasabi, no? Kaya for Tatak Duterte,
senatorial aspirant Greco Bilhica. Ito pumasok naman ito si Greco Bilhica. The recent press conference held by some presidential candidate just weakened the camp of the opposition, as they already acknowledged that former Senator Bongbong Marcos is a strong contender for the May national election. Ito po si Bilhica, medyo ito po ay parang kasama ito sa disqualification ni Marcos dyan sa Comelec. Nabanggit ang pangalan nito eh. Parang ngayon si Bilhica parang gusto siyang sumilong sa umbrella ni Unitem. Kaso kilala na po siya kung sino siya. Marcos is the leading presidential candidate among the 9 other aspirants based on the surveys since last year. Ang nangyayari po kasi ay it weakened the opposition. The candidates against BBM, nagsama-sama sila, ini-acknowledge na malakas si BBM, Bilhica said. Ayan yung sinasabi ni Bilhica. Makakaasa po ang taumbayan na kami po ay magbabantay ng maayos na eleksyon at hindi mananaig sa pananakot ng ibang kandidato na magkaroon ng gulo. Bilhica condemned the reported threats of resorting to mass actions and creating chaos if Robredo fails to win in the coming elections. Ayun nga po. Dito napapansin natin na si Bilhica ay sinasabi ko na nga po na parang sumisilong siya sa umbrella ni Unitem. What are condemning is yung threat na magkakaroon ng gulo. Okay. Kung gulo lang naman ang pag-usapan na sinasabi na po natin kanina, na nakahanda na po ang PNP at military dyan sa posibleng mangyayari ng threat na yan, mga kaubayan. So, pansamantala, yan lang muna ang ating may discuss, mga kababayan. At na hanggang sa susunod po natin na video, God bless all.